Una po sa ating mga balita, inabot man ng madaling araw, naselyuhan pa rin ang Bicameral Conference Committee ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon sa Kongreso, malinis mula sa katiwalian ang naturang proposed national budget na tinalakay sa unang pagkakataon sa harap ng publiko. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Tapos na ng Bicameral Conference Committee ang pagtalakay sa panukalang 6.793 trillion pesos na pondo ng bansa para sa 2026. Pasado 2:00 ng madaling araw nang tapusin ng Bicam ang talakayan sa pagitan ng Senado at Kamara. Tinawag ni Senator Sherwin Gatchalian at Representative Micaela Swansing na corruption-free ang inaprobahang nilang pondo at maituturing itong standard para sa transparency. We have concluded our bicameral conference committee meeting. Finally, we have reconciled the disagreeing provisions. And finally, we have a budget that we can be proud of and responsive to the Filipino people. Ako ay kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free at higit sa lahat, wala nang overprice at higit sa lahat, ito po ang budget na magiging, masasabi ko, standard for transparency. Ito po ang ating paninindigan na totoo yung sinasabi ng Kongreso at ng Senado na gusto na po naming buksan yung tabing sa usapin ng budget. And I hope now that our kababayans were able to see firsthand kung gaano po namin pinaghirapan yung pagbuo ng budget na ito. Ang mga naaprobahang panukalang pondo kahapon, ang budget ng Department of Tourism, TTI, Judiciary, CSC, COA, COMELEC, Ombudsman, Budgetary Support sa GOCC, Special Purpose Fund, rebisadong AFP Modernization Program, Unprogrammed Appropriations at attached agencies ng Department of Energy. Medyo humaba lang ang usapan pagdating sa Department of Agriculture at Department of Transportation. Naiba kasi ang isinumiting coordinates ng 8 billion na farm-to-market road projects. At sa DOTR naman ay nais magpa-realign ng budget para mapondohan ang LRT Line 1 Cavite Extension. And the 8.9 likewise has coordinates, but they're a different set of projects from that which we approved on December 13. In other words, they are removing 8.9 billion pesos worth of projects that we approved with coordinates and replacing them with 8.9 billion worth of new or different projects also with coordinates. Bumanat pa si Senator Loren Legarda, bakit kasi sa Bicam pa nagpapapalit ng mga listahan ng proyekto ang mga ahensya. Isang sulat lang, palit. Ano yung dahilan? May dahilan. If it's a national security issue, yes. If it's so important, yes, I want to understand. Gusto ko lang maintindihan. Hindi ganyan eh. Hindi, nangyayari ba yan nung 10 years ago? Hindi eh. Not as, walang ganyan. Hindi nangyayari yan noon. Hindi ganitong kagarapal. Ang pagpapalit-palit. Ibaba ang presyo. Sumunod. Ayon sa kanila. Itaas ang presyo. I-recompute. DPWH yan. DOTR, realignment. Palit lang naman. DA, palitan. Hindi ako yun. Hindi kami yun. Walang coordinates yan. Or meron pero mali yung listahan. Yan ang sinabi ko. 3 na yan. O ilan pa? Baka maglapitan lahat ng ahensya ngayon. Pwede palang magpalit. Sa huli, napagbigyan ang hinihinging realignment ng DOTR at DA. Nagkaroon din naman ng diskusyon sa budget ng DPWH. Lumabas sa talakayan, bagamat zero budget para sa flood control, may 300 billion pesos worth of projects pa rin na itutuloy sa 2026. Tinanggal ho siya for 2026 pero hindi ibig sabihin wala nung flood control projects. Meron pong matitira na mga close to about may natitira pa hong mga around 300 billion na hindi nagagawang flood control project. So ito itutuloy under the new administration of Secretary Vince.
nabigla yata yung marami sa atin nung sinabi mo, itutuloy pa rin 300 billion yung flood control. Akala ko tinanggal na lahat ng flood control sa budget na ito. Pero nilinaw na zero budget sa 2026 ang flood control. Ang 300 billion ay sa dati ng mga proyekto na hindi lang nagawa noong 2024, 2025 o posibleng iba pang taon. Sa huli, naaprubahan din ang budget ng DPWH. Bagamat may mga pagbabago sa naaprubahang pondo, malinaw naman raw na walang questionabling insertions at lahat ay alam ng publiko. We were extra cautious about making sure that if ever there are items we miss out, talagang ipapasok namin. We want to make sure that whatever changes or adjustments we have to make, manifested siya sa floor. We really don't want to do anything that would go against our commitment towards transparency. Yung agreement naman namin ni Mika, basta any changes sa BICAM, dapat i-manifest sa floor. At yung mga detalye ibigay sa mga membro at i-upload sa website para makita ng taong bayan yung mga changes. Or else, talagang secret insertion to. Kayo lang nakakaalam. Umaasa naman ang kapulungan na ito na ang magiging standard para sa pagsasagawa ng BICAM sa mga susunod na taon. It's very difficult but first time to in history, so I'm sure mag-a-adjust kami in the next few years, making sure that it's smoother at mas maayos na yung preparation. Inaasahang ilalabas ng BICAM ang kopya ng napagkasundo ang panukalang pondo sa Budget Transparency Portal at maaari itong makita ng taong bayan. Bawat proyekto, bawat item, makikita kung ano ang nabago o na-realign. Sa pagtatapos ng BICAM deliberations, ibabalik sa Senado at Kamara ang bola para sa ratifikasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.